Doc, pwede ba quickie? Ay, yes ma'am. Doc, ano bang dahilan ng kidney stones? Ang kidney stones usually po talaga yan sa mga stone formers nangyayari. Kasi kadalasan number one na inaano nila, dehydration. No? Una, yung content ng tubig sa katawan. Lalo na kung stone former yung tao, tapos hindi pa umiinom ng 3 liters per day, yun, mas nagkakaroon ng chance ang magbuubo yung crystals na nasa dugo nila pagdating sa kidney. So, nagbubuo-buong bato. So, over time, palaki ng palaki, lalo na pag kidney kasi minsan hindi mo nararamdaman unless mahulog at bumara, yun yung sumasakit. Pero pag hindi siya nangyari yun, pwedeng lumaki. Kaya po yun ang importante yung once a year na check-up kasama yung ultrasound ng kidney para nakikita kung meron. Kasi yung iba nagugulat na lang, ang laki-laki na pala nung bato sa bato. Nararamdaman na lang nila pag meron ng simptomas, huli na. Oo. Pero sino ba yung stone formers, Doc? Pag stone formers po kasi may pagkakaiba sa mga ng composition sa genetics, no? So meron pong ibang taong mas pronounced yung chances niyang magkaroon compared sa iba na walang lahi. So ito po talagang nasa lahi rin po at naisasalin. So hindi dahil sa kinakain nila yan? Kasama rin po yun factor, yung mahilig kumain ng maalat. Although yun pong pagkain per se is hindi napatunayan na rin po kasi sa mga studies na kahit hindi kumain ng mga bawal, lalo na yung mga matataas sa uric acid, pwede pa rin pong magkabato, lalo na nga po kung genetically predisposed ka na stone former ka. Kaya talaga po ang number 1 lang na preventive measure, uminom ng 3 liters or more na tubig. Napakasimpleng preventive measure, pero yung iba nga po mga nahihirapan pa sumunod. Ano bang mahirap sa uminom ng tubig? Hindi kasama dyan yung juice, mga milk tea? Mas maganda po. Technically speaking, kasama. No? Pero po, kasi ang gusto natin, ang tao umihi ng 2.5 liters per day. Kaya po namin ina-advise yung uminom ng 3 liters para mas marami doon. Para ma-achieve yung pag-ihi ng 2.5 liters. Para crystals pa lang po sa dugo at sa kidney, mailabas na. Mawawala na yung chance ang magdikit-dikit sila at maging bato. So kung maging bato siya, Doc, ano yung ino-operahan ba yan? Depende po sa laki. May mga stones po na mas maliit sa 1 centimeter, medyo kaya pang tunawin. Pero mas maano po talaga, depende sa tigas, depende sa posisyon, kung nasaan sa kidney. At saka yung kung ano yung composition. Meron po kasi ng uric acid, malalambot po yun. Pero pag mga calcium stones na medyo matitigas na po. Okay, pero pwede bang mawala ng operasyon or ng function ng kidneys mo because of your stones? Yun pong pagkawala ng function ng kidney, una dahil sa pagbabara. At pangalawa, pwede rin po dun sa insult ng infection na nadala niya. Kasi yung mga bato, pwede po siyang bahayan ng mga mikrobyo ng ating katawan. So, doon po nagsisimula. So, importante talaga kung may bato, mawala. Kasi hanggat may bato ka, pwede siyang may continuous na infection. Kaya nagkakaroon ng recurrent UTI. Okay. Isa pong rason yun. Kaya tinecheck na namin, baka bato pala ang rason. Okay. Thank you, Doc. Yes, ma'am.